Okay, that was a nice song. Kailangan lang natin practicein. Amen? Good morning to everyone. Kanina yung welcome ni Brother Kev, sabi niya, pag go-grow tayo, mas bumibigat ang responsibilidad, di ba? Naalala ko yung asawa ko, nabigyan ng mabigat na responsibilidad. Akala mo magkaroon siya ng asawang gwapo. Ginigising ko lang kayo. Joke lang yan, mga kapatid. Okay, why don't we go to God in prayer? Let's pray. Father in heaven, Lord, again, we thank you, Lord, for this wonderful place you've given us, Lord, as a place of worship, a place where we can honor you and gather as a family, Lord, just to bless one another, to express our love for one another. And dear God, we pray that as we study your precious words, may you guide us with the presence of your Holy Spirit. Anoint the message, Lord. Anoint your people. Anoint me, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, the title of our message this morning is The Universal Struggle About Sin, Part 2. Bakit, Brother Mark? May Part 1 ba? Absent kasi kayo nitong Friday, kaya hindi nyo napanood ang Part 1. Anyway, Part 1 talks about the law and sin. Okay? Binigay ng Panginoon Diyos yung mga batas. Di ba? Kagaya ng bawal magnakaw, bawal magsinungaling. Kasi pag wala yung batas na yon at nagsinungaling ka, wala namang pinagbabawal ang pagsisinungaling, hindi ka nagkakaroon ng pagkakasala. Tama ba? Do you agree? Yes. Kaya binigay yung sinabing bawal magsinungaling para ibig sabihin, pag nagsinungaling ka, may pagkakasala ka. Okay? The unfortunate thing there is, nung binigay yung batas, okay, it was given to us na because of the sinful nature that we have, hindi rin natin kayang tuparin. Okay? In fact, it deceives us. The more na pinagbabawalan ka, the more ka pang parang gusto mo lalong magkasala. Di ba? Sample nga do not touch wet paint. Basta nga. Do not touch na nga, di ba? Titignan mo pa tingnan mo ba? Basta nga. Ay, hindi naman basa, pero hinawakan mo. Diba? Sample ko pa huwag tumawid, nakamamatay. Pero just baliwan, tawiran ng tawiran, di ba? May overpass naman. So, that's the dilemma. Kaya sabi ni Apostle Paul, ano yung gusto kong gawin, hindi ko magawa? Ano naman yung gusto kong gawin, hindi ko magawa? Di ba? May kanta, gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Di ba? Kaya, sabi niya, what a wretched man I am. Sabi niya. Si Apostle Paul nagsabi, what a wretched man. What is wretched? Unfortunate, pitiful, nakakaawa ka. Di ba kaawa-awa yung state ng tao? Binigyan tayo ng mga batas ng Diyos. Pero dahil sa sinful nature natin, hindi naman natin matupad. Kaya ang sabi ni Apostle Paul, who will rescue me? Praise be to God, our Lord Jesus Christ. Diba? Gumawa ng paraan ng Panginoon Diyos. He sent His Son, Jesus, to die on the cross for our sins. Kaya, ang sabi sa Bible, for those who are in Christ Jesus, there is now no condemnation. Kasi nga, alam ng Diyos na hindi po rin matutupad yung mga batas, kaya Jesus made the ultimate sacrifice para hindi ka nahuhusgahan sa korte. Pagharap mo sa court of justice sa heaven, it is as if you did not sin. Sasabihin ni Jesus, lahat ng kasalanan ni Brother Kev, bayad na yan sa cross. Forgiven. Diba? He's now dressed in white, ready as a bride of Christ, pasok sa heaven. Diba? But we must walk in accordance with the Spirit. Diba? Kaya tayo binigyan ng Holy Spirit for us, to strengthen us, to help us in our walk. Now, suddenly, nagkakaroon ng pagbabago sa atin. Nung tinanggap mo na ang Holy Spirit, di ba? Yung dating di mo mapigilan na ginawang kasalanan mo, suddenly, unti-unti, nababago ka. Di ba? Nagkakaroon ka ngayon ng kapangyarihan over sin. Amen?
So that's the part 1. Pupunta tayo ngayon sa part 2. Okay? Jules, pumunta kayong clicker. Pag-usapan natin ngayon is about 3 main struggles. Okay? In 1 John chapter 2 verse 15 to 17, sabi ni Apostle John, "Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world, number 1, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever." So Apostle John mentioned 3 things. Okay? That is in the world. The lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. Itong tatlo na to, dito lang umiikot na lahat ng mga kasalanan. Okay? Pag titingnan natin yung encounter ni Adam and Eve, wala kasi akong clicker eh. Kikita na lang kita. Okay, the encounter of Adam and Eve in Genesis chapter 3 verses 1 and 3. 1 to 3. Now the serpent, sino yung serpent? Si Satan, okay, hindi niyo pa ba kilala hanggang ngayon? The serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, "Did God really say you must not eat from any tree in the garden?" The woman said to the serpent, "We may eat fruit from the trees in the garden, but God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die." Kung alam mo ang Bible, kung alam mo yung commandment ng Panginoon Diyos, merong mali dito eh. Okay? Unang-una, si Satan, nagbibigay siya ng doubt kay Eve. Totoo bang sinabi ng Diyos that you must not eat from any tree in the garden? Eh sinabi naman talaga, di ba? Pero nagbibigay siya ng doubt. Totoo ba sinabi? Sige ngayon, totoo ba kaya sinabi? Kasi tandaan natin, di ba? Kay Adam sinabi to eh. Okay? Sinabi ni Adam ngayon kay Eve. Ngayon, pinalalagyan niya ng duda si Eve. Sinabi ba talaga? How about us? Do we have doubts when we read the Word of God? That God wants to bless you? I-bless kaya talaga ako ng Panginoon Diyos? Diba? That God hears your prayers? Dinidinig kaya ng Panginoon? Totoo bang didigin ng Panginoon Diyos yung panalangin mo? Diba? Binibigyan tayo ng doubt. Kaya dapat alam natin yung salita ng Diyos. Para kahit anong ibato sa atin ng kaaway, hindi na siya shatter yung faith natin. And without faith, it is impossible to please God. Kaya yung faith natin, kailangan hindi na siya shatter kasi mawawala yung di ba, yung tamang pagtingin sa atin ng Panginoon Diyos. Kasi nga, para ma-please natin siya, kailangan buo yung pagtitiwala natin sa Panginoon Diyos, hindi tayo nagdududa. Amen, church? Ano pa yung pangalawang mali dito? Sumagot si Eve. Sabi niya, she took some and ate it. Ay, teka, ba't di Diyos? Sabi niya, the woman said to the serpent, "We may eat from the trees in the garden." Tama naman. But God did say, "You must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden." Tama ulit. "And you must not touch it." May sinabi ba ang Diyos na bawal hawakan? Hindi naman sinabing huwag niyong hahawakan. Ang sabi, huwag niyong kakainin. Dinagdagan. Yung isa, binawasan. Yung isa naman, dinagdagan. Di ba? Parang eleksyon, Dagdag bawas. Or you will die. Tama rin. Pero hindi sinabi, hindi pinag-utos na bawal hawakan. Kaya huwag natin dadagdagan. Lalo na ng mga tradisyon. Di ba? Mga traditions na pinagisnan natin sa ating kinagisnang reliyon, na marami tayong ginagawa, hindi man natin na itanong.
Sino nagpagawa niyan? Nasa Bible ba yan? Di ba? Kaya dapat natin tinatanong, pag may nagtuturo dito, naririnig kayo, nasa Bible ba yan? Kasi yung Bible, yan yung katotohanan na binigay sa atin ng Panginoon Diyos. Parang ito na yung spiritual manual natin, how to go to heaven. Kaya minsan, pag bumili ka ng appliances, hindi ka nagbasa ng manual, inassemble mo, minsan, nabuo mo, pero pat may isang piyesang natitira. Kaya minsan, nag-assemble ako ng office table sa condo. Natapos ko na, ang ganda. Papatingin ko, may isa pang plywood. Saan to? Alam ka naman, baklasin ko uli yun. Na ngayon, may kukai screw. Di ba? Mali. May mali. Kaya dapat, babasahin natin yung manual, how we can go to heaven. Amen? How to please God. How to have answered prayers. Tapos nagtataka pa tayo, ba't hindi natutugon ng panalangin natin? Baka hindi ka sumusunod sa manual. Everything is written out. Instructions how we can be a victorious Christian. How we can claim that the battle is won. Amen? Tandaan niyo pa yung message last Sunday? Yes. Yes? Iba? Ano nga yun? Yung iba naman, yes. Praise the Lord. Okay, sige, tuloy natin nangyari. Sabi ng Satan, mali na naman to. You will not certainly die. The serpent said to the woman. The serpent said to her, for God knows that when you eat from it, your eyes will be open, and you will be like God, knowing good and evil. Okay? Sinabi niya, hindi daw mamatay. Okay? Namatay ba sila? Namatay sila eh. Spiritually. Okay? Verse 6, when the woman saw that the fruit of the tree was good for food, pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. Ano nangyari? The fruit of the tree was good for food, lust of the flesh. Diba? Masarap kainin ito. Pleasing to the eye, lust of the eyes. And also desirable for gaining wisdom. You will be like God. Pride of life. Di ba? Yung tatlong sabi ng Apostle John, lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Na pag ito'y pinamumuhay natin, you are not pleasing God. You are pleasing the world and yourself. Okay? So kinain nila. Ano nangyari? Hindi ko na sinulat dyan, pero namatay sila spiritually. Bakit? Suddenly, nakita nila, ba't tayo nakahubad? Gumawa sila ng mga dahon ngayon, pantakip. Nagkaroon ng mali siya. Diba? Namatay sila spiritually. So, nagsinungaling na naman yung kaaway. So, tayo, huwag tayong, diba, nagpapadala sa kasinungalingan, mga kapatid. Lalo na pag dumadaan ka sa pagsubok, napakadali natin malinlang. That's the time yung vulnerable ka eh. When you're losing your joy as a Christian. Pag medyo babawasan yung kagalakan mo bilang isang Kristiyano, suddenly, nakakapagod maging isang Kristiyano. Suddenly, ang hirap magbigay sa Panginoon. Suddenly, ang hirap manalangin. Suddenly, ang hirap umattend. Suddenly, ang hirap ngumiti. Diba? Alam niyo, napapansin ko pag devotional, dumarating yung mga tao pagod, mababa, spirito. Pero pag nakapakinig ng message, uuwi na, ang sasaya na. Sabi ko kay Normie, alam mo, nung Friday, napansin ko, nung dadating sila, medyo bagsak ang mga tuka. Parang sa panabok. Pero nung uwian na, puro nakangiti na. Bye-bye! 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 Puro giving na. Bakit? Nakakain na naman spiritually. Kumakain na yung espiritu, nangibabaw ng espiritu. Nabubuhay muli. Hindi na bagsakin to ka. Ready to battle na naman.
Kaya lang dumaan yung Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Pagdating ng Friday, bagsak na naman. Talo na naman niya. Kung baga sa sabong, hindi pa nagsisimula. Bagsak ka na. Hindi ako nagsasabong na. Okay, tingnan naman natin yung, di ba? Tingnan natin ito yung temptation of the first Adam, which is Adam and Eve. Ngayon, may second Adam Okay? Si Jesus. The Bible pertains to Jesus as the second Adam. Okay, our Lord Jesus encounter. In Matthew chapter 4, verses 1 to 4. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. Okay, the tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." 40 days and 40 nights ka nagfa-fasting, gutom na gutom ka. Gutom na gutom ang Panginoong Yesus. Tama? Tama? Sumagot kayo para gising kayo. Tama? Ano ang temptation ni Satan? Lust for the flesh. Lust of the flesh. Bakit? Kung talagang, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. Para makakain na siya. Diba? Anong sagot ni Jesus? Word of God din. Kasi sabi ni Satan, nakasulat daw Diba? Kung talagang Diyos ka, diba? Hindi pa na nakasulat, basta challenge siya. Ang sagot ni Jesus, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. So tayo, mga kapatid, hindi lang tayo mabubuhay sa pagkain. Okay? Kung mahilig tayo sa buffet, sino mahilig sa buffet? Sa eat all you can. Maging honest kayo. Diba? Sana mahilig din tayo sa buffet ng God's Word. Diba? Sana mahilig din tayo kumain ng salita ng Panginoon Diyos. Para hindi lang tayo lumalapad ng ganun. Diba? Naglo-grow yung ating espiritu. Okay? Same tactics ginamit ni Satan kay Adam and Eve. Did it work kay Lord? Hindi, di ba? Next Jews, in verse 5. Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. Nagbibigay na naman siya ng doubt. If you are the Son of God, he said, "Throw yourself down, for it is written, He will command His angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone." Jesus answered him, "It is also written, do not put the Lord your God to the test." Binibigyan niya ng doubt si Jesus. Kung ikaw nga ay anak ng Diyos, anong gusto niyang gawin ni Jesus? Anak ba talaga ako ng Diyos? Si Jesus pa gusto niya mag-doubt na siya ay anak ng Diyos. Parang kine-question niya, no? Anak ko, ikaw talagang anak ka ng Diyos. Diba? Throw yourself down and sasaluhin ka ng mga anghel mo. Okay? Pero ano ang sagot ni Jesus? Word of God then, for it is written, also written, do not put the Lord your God to the test. Diba? Dapat, alam natin talaga yung manual natin, yung Biblia. Para alam natin yung isasagot. Pag nalulumbay ka, pag nalulungkot ka, pag malayo ang tingin mo, wala ka naman tinitignan. Hindi, wala naman tinatanaw pa yung lyrics nun. Diba? Isipin mo, sabi, rejoice in the Lord always pala, sabi. Rejoice in the Lord. Always. So, dapat magalak ako. Dapat hindi ako ma-frustrate. Tabanan ninyo mga kapatid. Yung mga temptations sa ating hinaharap. Para hindi tayo na-bibingwit. Di ba? O hindi tayo na-devour ng leon na kaaway natin. Number 3.
In verse 8, again, hindi pa sumusuko. Hindi pa sumusuko yung away. Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. Pinakita ni Satan lahat ng karangyaan, kayamanan, mga ginto. Di ba? Sabi, all this I will give you, he said, if you will bow down and worship me. And Jesus said to him, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve him only. Then the devil left him and angels came and attended him. Ano to? Pride of life. Bibigay ko sa iyo lahat ng kapangyarihan at kayamanan. Kaya ba ni Satan yon? Kaya niya. Kaya niya, sa totoo lang. Kasi nga, he is the God of this world. Sa mga unbelievers. Pero sa atin, di ba? Walang kapangyarihan si Satan sa atin. The battle is won. Tandaan nyo? Okay? The battle is won. So, huwag tayong matukso sa mga makamunong bagay. Kung si Jesus nga tinutukso na ng all the kingdoms of the world and the splendor. Ano sabi ni Jesus? What shall it profit a man if he shall gain the whole world, yet lose his own soul? Mapasayo na ang buong mundo. Hindi pa rin worth it. Sabi ni Jesus, kung mapapahamak naman ang ating mga kaluluwa. Bakit? Tandaan natin, sandali lang tayo sa mundong to. 80, 90, kung, di ba, 70, 80, 90. Babalik na tayong kaluluwa natin sa Panginoon, spirito natin sa Panginoon Diyos. Pero, nag-enjoy ka, halimbawa na lang, napasayo nga buong mundo, nag-enjoy ka. Di ba? 1,000 maleta yung napunta sa'yo. Pero napahamak ang kaluluwa mo. Worth it ba yon? Kasi eternity ka naman mapupunta sa impyerno. Hindi worth it, di ba? So, anong dapat natin gawin para mapagtagumpayan natin tong lust of the eyes, lust of the flesh, and ano yung pangatlo? Ayan, nakikinig. How can we overcome these three traps of the enemy? Number 1, we have to change our heart's desires to defeat pride. We have to change our heart's desires to defeat pride. In Matthew 6:19-21, sabi ng Panginoong Yesus, do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. So yung pride is, what's in your heart? What's important in your heart? What's your priority in life? Treasures on earth or treasures in heaven? What consumes you? What's your passion? Di ba? Yung bang passion mo sa work, pareho ng passion mo in seeking God's will for your life? Di ba? Islamin natin ang puso natin, mga kapatid. Okay. What's our priority in life? Treasures, to obtain treasures in heaven or treasures on earth? Kasi kung nasaan yung heart mo, andun ang treasure mo. Diba? Kasi kung ano yung priority ng heart mo, doon mo ibubuhos yung energy mo eh. Doon mo ibubuhos yung time mo, di ba? Thinking about it, your energy, passionate ka. Kung ano yung treasure ng heart mo. How can we overcome this? Choose. We can defeat pride through prayer. Karamihan, bakit di ka nakakapag-pray? Busy kasi ako eh. Pagdating sa umaga, mamadali na ako. Magpe-prepare pa ako ng pagkain, maliligo ako. Diba? Tapos, diba, ang daming dahilan. Pag maraming dahilan, pag ayaw, pag gusto,
Diba? Maraming paraan. So, hindi excuse yung busyness. Okay? Hindi excuse yung busyness. Number 2. Ba't pabaliktad? Prayer, buksan mo na nga yung una. Nagkamali ako eh. Prayer signifies that your heart desires to have a time with God. Diba? Why you want to pray is because you want to have a time with God. Prayer is speaking to the Lord, speaking to God. And nagpapakita dito, you're declaring it, prayer is a declaration to God and to the spiritual world that I need help. I cannot do it alone. Kasi when you neglect your prayer time, it is as if hindi ko kailangan ng tulong ng Panginoon Diyos. I can do it on my own. That's pride, kapatid. Ayaw mong umasa sa Panginoon Diyos. Gusto mo sa sarili mong kakayanan. That's pride. Sabi ko nga sa inyo, ayaw niya manalangin, pero pagka ma-aksidente na kayo, Lord, tulungan mo ako. Pagdating naman ng kagipitan, sino tatawagin mo? Mahuhulog ka na sa bangin, sino tatawagin mo? Bakit pag extreme situations, naaalala natin ang Panginoon Diyos? Bakit sa araw-araw hindi natin siya maalala? Sana mga kapatid, pag umaga, pag gising, kahit konting pasasalamat lang, Lord, maraming salamat sa araw na to, nagising na naman ako, maraming salamat sa buhay. Diba? Just to put God in the equation in your life. And you're declaring in the spiritual world, I need God in my life. Diba? Huwag yung kung kailang last resort lagi ang Panginoon Diyos. Nawiwili tayo ganun. Minsan, God is merciful. In the last resort of your prayer, He will be there. Because He's a good God. Pero sana wag naman laging ganun. Diba? Let's develop our relationship. Kasi ang communication, napaka-importante niyan, lalo na kung bawa sa mag-asawa. Pag hindi nag-uusap ang mag-asawa, ano nangyari? Napo-fall out of love. Kaya maraming pamilyang nasisira, lalo na nung araw, nung wala pang Facebook. Nung sulat-sulat pa lang, tsaka cassette tape. Alam niyo ba yung cassette tape? Yung mga, yung mga ano ba tawag sa generation na to? Ha? XYZ? Di ba? Nung araw, voice tape pa eh. Tutugtog. Oh, anak, kamusta na kayo? Nakikinig yung mga... Di ba? Napakahirap ng communication. Tandaan natin, we're married. Kung ang tatandaan niyo yung mga mensahe, we are the bride of Christ. So sa mag-asawa, importante communication. Makikipag-usap tayo sa asawa natin. Sa groom. Di ba? Naalala niyo yung mga message. Kaya importante, natatandaan niyo yung mga message eh. You meditate it on day and night. Di ba? Para napupunta sa isip mo ngayon, naalala mo, di ba? Na-apply mo. Kasi pag pumasok dito, lumabas dyan, wala eh. Pero pag pumasok dyan, bumangon sa puso mo, di ba? Naalala mo, uy, kailangan ko pala mag-pray kasi that's my communication with my husband, the Lord Jesus Christ. Okay? Number 2, we can defeat pride through prayer. Maging prayerful tayo. Amen? Mali na naman yung slide ko. Diyos. Okay, we need healthy eyes to see light. Okay. In Matthew 6, verse 22 to 24, the eye is the lamp of the body. Sabi ni Jesus. If your eyes are healthy, your whole body will be full of light. Sa ibang translation, if your eyes are bad. If your eyes are bad, your whole body will be, if your eyes are good, your whole body will be full of light. But if your eyes are unhealthy or bad, your whole body will be full of darkness. If then the light within you is darkness, how great is the darkness? No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other,
or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Kailangan daw maging healthy yung eyes natin. Maging good eyes. Hindi bad eyes. Okay? Ano ba tinutukoy dito ni Jesus? When you have good eyes, okay, you want to please God. Everything in God's perspective. Lagi in your situations, pag nakakita mo yung situations mo, lagi ang tanong mo is, what would Jesus do in this situation? Diba? Halimbawa, may nauuna sa iyo, naglalakad, nalaglag yung wallet. Nakita ng mata mo. Is your eyes bad? Pag bad yung eyes mo, di ba? Pero pag good eyes ka, uy, ma'am, nalaglag yung wallet mo. Sample lang yun. Nakadepende sa mata mo eh. If your eyes are good, di ba? You will be full of light. You will do good. But if your eyes are bad, di ba? Pag may nalaglag na 1,000, tatapakan mo pa yun. Tapakan mo muna matagal ng tao. Pag sumobra yung sukli, uy, sobra yung sukli. Nakaganti rin ako sa inyo. Di ba? Sana maging mabuti yung mata natin na handang gumawa ng kabutihan. Hindi yung handang makaisa sa kapwa. Diba? Minsan di ko alam kung sinusubukan ba ako ni Lord. Madalas sobrang sukli sa akin. Sobrang sukli Diba? Pag sinuli mo, tuwan-tuwa yung kahera kasi babawas sa kanila yun, di ba? Pag short. Pero minsan, alam mo, nung bago pa lang yung, magko-confess ako sa inyo, bago pa lang yung mustard seed, 3 pamilya lang kami. Kain kami sa Jollibee. Nag-outing kami. Hindi, kumakain na kami. Maya-maya, dumating na mga pagkain sa table namin. Hindi man namin yun. Ayun, isang pamilya sa akin, uy, hindi man sa akin to. Binigay, di kainin natin. In my heart, sabi ko, gusto ko silang pigilan, di ba na? Hindi ko muna, hindi sa akin yan. Pero, kinakain na Yun na lang ako, Mibo. Diba? If your eyes are bad, nakaisa naman tayo sa Jollibee. Diba? Yun yung sample ko. Pero in general, ang sinasabi dito ni Jesus is more on loving money or loving God. Kaya nga sinabi niya sa susunod sa verse 24, no one can serve 2 masters. Kasi pag your eyes are bad, lagi mo nasa isip mo, pera, pera, pera. Makalamang, makalamang. Di ba? Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. Hindi pwedeng you cannot serve both God and money. Diyos, mo. We can defeat the lust of our eyes by seeking God's kingdom as our priority. I-prioritize mo nga ang kaharian ng Diyos. Ang prioritize natin, makapasok tayo sa langit. Tingnan mo. A healthy or good eye represent a singular focus on honoring God. When your primary focus is on God's kingdom, your whole life is guided by truth, the Bible, wisdom coming from the Bible, and clarity. May clear direction ka. Ang clear direction mo to please God, to enter the kingdom of heaven. Yun ang clear path mo, pag healthy ang eyes mo. Pero pagka bad eye, Diyos, the bad eye implies selfishness, greed, and being obsessed with earthly possessions. It causes spiritual double vision, trying to serve both God and money and at the same time, which ultimately blinds the soul. Hindi mo na alam kung anong priority mo. Kasi nagsisimba pag linggo, pero Monday to Saturday, kung ano-anong kalokohan ginagawa mo. Naguguluhan ka na. In time, you please God. In times, you serve money.
Ganun eh. Parang yung mga politiko natin, pag linggo, nagsisimba yung mga yan. Pero pagdating ng Monday to Saturday, puro kasinungalingan. Di ba? Sample lang yun. Kasi nagsisimba naman sila eh. Di ba? Makikita mo naman, nagsisimba eh. Kaya, naguguluhan na sila. Sa tingin nila tama yung ginagawa. Pero hindi naman. Di ba? Mahirap yun. Nadideceive ka. Akala mo okay, pero hindi okay. Kaya kailangan good eyes. Lagi na lang, what would Jesus do? What does the Bible instruct me to do in this kind of situation? May nahulog na wallet? Anong gagawin ni Jesus kung siya nakakita ng nahulog na wallet? Tatawagin ba niya yun? Yung nakahulog para ibalik? O didiskartehan niya para makuha niya? Diba? Good eyes, mga kapatid. Okay? Number 3, we must crucify ourselves to defeat the flesh. Di tayo literal na magpapapako sa cross, ha? Ano sabi ng Galatians 5:22-25? But the fruit of the Spirit, is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Pagka nasa iyo ang banal na Espiritu, dapat umiibawaw itong mga characters na to. Pagmamahal, kagalakan, kapayapaan, pasensya, kabutihan, katapatan, di ba? Gentleness and self-control. Alam nyo, against such things, there is no law. Ano yung sabihin ng there is no law? Walang limit. Kumbaga sa unli. Okay. Walang masama magkaroon ng unli love, unli joy, unli peace, unli gentleness, unli kindness. There's no law. Kasi sa law, pinagbabawalan ka, di ba? Pero sa mga bagay na to, walang law. Pwede ka mag-unli. Alright? Those who belong to Christ Jesus, ano sabi? Have crucified the sinful nature with its passions and desires. Yung mga dati nating pag-uugali, ipako na natin sa cross, i-offer na natin sa cross. Diba si Jesus, He died for our sins. So yung mga kasalanan na umaalipin sa atin, ibigay na, surrender na natin sa cross. Lord Jesus, sinusurrender ko na itong bisyo ko na to. Lord Jesus, sinusurrender ko na itong pagkakasala ko na to. Your passions and desires that doesn't please God, i-crucify na natin sa cross. Diba? Kailangan mamuhay na tayo. We live by the Spirit. Let us keep in step with the Spirit. Para umibabaw itong mga fruit na to. Diba? Tinuro ko na sa inyo, diba? Walang S to, ha? Fruit. Kailangan lahat yan. Kasama, hindi pwede magkaroon ka ng pag-ibig na wala kang kapayapaan. Kailangan, meron kang, pag may love ka, meron ka na lahat. Joy, peace, patience, kindness, goodness. Kailangan may self-control. Lahat. Kasi iisa yan. Kumbaga sa bunga ng mangga, di ba? Nandiyan na malat, katas, fiber, buto. Lahat yan. Sama-sama yan. Okay? Now, we can defeat the lust of the flesh through fasting. Okay? Fasting. Alam nyo, kailangan talaga ng katawan natin ng fasting. Kaya nga may tinatawag na breakfast. Kasi you break your fast. Di ba pag natutulog ka, hindi ka naman kumakain? Dapat yung gabi na yan, fasting na yan eh. Kaya lang, iba sa atin dito, gabi na, kumakain pa. Gigising na alauna, gugutom ako, kakain ako. Di ba? Kasi, kailangan, design talaga ang katawan natin, kailangan nagpa-fasting para malinis yung katawan natin eh. Kaya lang yung iba, hindi makatiis. Lalo na yung isang kasama ko, hindi ka nagugutom. Ay, nagugutom na ako, ay tinitiis ko yung gutom ko. Meron naman to, tukso. Hindi ka nagugutom. Parang bumubulong eh. Talaga bang
O, concern lang daw. Gina-justify pa. Kuha, no? Yung style. Fasting puts your flesh desires in its place. Diba? Kasi pag nagsimula ka mag-fasting, humihina yung you're putting your body under control. Para hindi yung the spirit is willing but the body is weak. The body is willing but the spirit, tama ba? The spirit is willing but the body is weak. Di ba? So kailangan mangibabaw talaga yung espiritu natin eh. Kailangan makontrol mo yung katawan mo eh. Kasi pagka nakokontrol mo yung gutom mo, yung mga lust mo, yung mga, kung meron kang addiction sa pornography, sa mga bisyo, sa mga ano, makokontrol mo na rin yan. Kasi disiplinado na yung katawan mo eh. Diba? So, kayo mag-fasting, pero kasamaan nyo ng prayer. Ha? Kasi pag nag-fasting lang kayo without prayer, ang tawag doon, diet. Nagda-diet lang kayo pag nagpa-fasting kayo na walang prayer. Fasting and prayer. Okay? Christianity is not about self-discovery, but self-denial. Self-discovery is you want to improve yourself, you want to explore things, nang hindi kasama ang Panginoon Diyos pagka self-discovery yun. Alam mo yun, gusto mo yung makita ano yung mga kaya mo abutin sa ambisyon mo, pero hindi mo kasama ang Diyos. That's self-discovery. Okay? Wala nang masama dun eh, pero kailangan kasama mo ang Panginoon Diyos. Kasi along the way, sometimes, mamimili ka kung may compromises or hindi. Okay. It is about self-denial. Di ba sabi ni Jesus, if any one of you wants to become my disciple, you must deny yourself and take up your cross daily and follow me. Araw-araw ang pagde-deny natin sa ating mga sarili. Araw-araw ang laban. Okay? Pero para matulungan tayo, subukan niyo mag-prayer and fasting. Subukan niyo muna, isang tanghalian, okay? O isang hapunan, depende sa inyo. Kung nagtatrabaho kayo, nahihilo kayo, sa gabi na lang kayo mag-fasting. Okay? Depende sa inyo, what you can commit to God. Pag-pray ninyo, Lord, every ganito, magpa-fasting ako sa Monday, halimbawa, nang hindi ako makakain ng dinner, I'll fast and I'll pray. Okay? Now, when you commit, be careful when you make a commitment to God. Mag-iingat lang kayo. Kasi baka mamaya sabi nyo, fasting ka, tapos, hindi ko na kaya, gugutom na ako. Diba? Mag-iingat lang tayo. When you fast, you remove yourself from the throne and put it under crucifixion to find the new you. Diba? Hinahanap yung bago mong sarili as a new creation, a new Christian, a new child of God. Diba? Tinatalo mo yung lumang desires mo. Diba? Didisiplina mo yung katawan mo. Alam niyo, nung bago akong Christian, every Monday, fasting day ko. Hanggang 6 o'clock yun ng gabi. Kasi kailangan kong gawin yun dahil ang dami kong i-give up eh. Diba? Sa trabaho ko, ang dami kong i-give up. Nahihirapan ako. Kailangan ako mag-fast para mangibabaw yung desire ng Panginoon Diyos nangyari sa buhay ko. Diba? Kasi titigil na akong entertainin yung boss ko, na kailangan i-good time ko sila pag dumarating. Diba? Pag may nakakita sa akin, pumupunta ako sa lugar na yun. Diba? Di, compromise na yung aking pagiging Kristiyano. Wala na yung salt ko. Diba? Halimbawa, may maimbita pa ako. Nagkakita kita, pumasok ka sa ano sa karaoke sa ano. Diba? Nakita kita, pumasok ka sa casino So, kailangan ko mag-fast para patayin ko yung sinful nature ko na to. Yung lumang Mark. Si lumang Mark, kailangan patayin na yan. Ipako na sa krus yan si lumang Mark na yan. Diba?
Tayo din. Kung nahihirapan tayo, I suggest you fast and pray para patayin niyo yung lumang pagkatao ninyo. Para makita ninyo yung bagong kayo. A new creation. Solution, we must walk by the Spirit. Okay? So in Galatians 5:16-17, so I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Ito na yun. Kasi when you fast, nangingibabaw yung espiritu nyo eh. Okay? And you're praying, or you're having a close communication with God. Nangyayari ngayon, lumalakad ka with the power of the Holy Spirit on your side, guiding you. For the flesh desires what is contrary to the Spirit. So magkaaway talaga yan eh. Yung espiritu natin, tsaka yung laman natin eh. And the Spirit, what is contrary to the flesh. Magkaaway. They are in conflict with each other so that you are not to do whatever you want. Diba? So kailangan mangibabaw yung Holy Spirit guiding us as in our walk as a Christian. Okay? Talunin natin tong sinful nature, sinful flesh natin, mga kapatid. Para ma-please natin ang Panginoon Diyos. Ma-overcome natin yung lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. And lastly, tandaan natin, a true Christian is a new... Okay. In 2 Corinthians 5:17-19, therefore, if conditional, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. All this is from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to Himself in Christ, now counting man's sins against them. Kung ikaw ay naki Kristo, ikaw ay bagong nilalang. Bagong nilalang. Hindi na yung lumang Mark. Si lumang Mark, di ba, na dating naninigarilyo, naglalasing, nambababae, nagsusugal, wala na, patay na. Naipako na sa cross. And the new creation, he is a new creation. Ngayon, dapat nagsisilbi na tayo sa Panginoon Diyos. Di ba? Nananalangin. Di ba? At lahat ng ito ay daling sa Diyos. Kasi He reconciled us to Himself through Christ. Alam niyo yung reconciliation, ni-research ko sa Latin, re means to repeat, di ba? Repeat, reconcile, means to connect. Di ba? Kasi nga, naging kaaway natin ng Panginoon Diyos eh. We became enemies of God. Kasi wala na tayong nasa isip, kundi puro pansarili. But God is the one making an effort. God is the one reaching out to us. Makipag-reconcile na tayo. Anak, bumalik ka na sa akin. He was reconciling the world to us, to Himself, through Christ. Nabayaran, may pambayad na sa kasalanan mo, anak eh. Di ba? Pwede ka na pumasok sa heaven, anak. May pambayad na sa kasalanan mo, yung dugo ng anak ko si Kristo. Na dumaloy sa krus ng Kalbaryo. He's making an effort. So ang gagawin natin, tatangkapin na lang natin eh. Binibigyan tayo ng gift of reconciliation. Binibigyan ka regalo, ito, tanggapin mo. Diba? Anong choice natin? Tatanggapin ko? Or pag-iisipan ko muna? Or saka na lang? The problem is, hindi natin hawak ang buhay natin. Diba? Hindi natin alam kung mamayang gabi, babangutin ka na, wag naman sana. O sa atin, di ba? O baka biglang lumidol, kagaya nangyari sa Jameson. Hindi natin alam eh. Alam ba nung 55 na namatay doon, nalilindol nung araw na yun? Hindi, di ba? Pero bigla na lang nabagsakan sila ng building. Di ba? So, kailangan, lagi tayong handa. Tanggapin natin yung regalo. Di ba?
God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting men's sins against them. Di ba pag tinanggap mo yung reconciliation ino-offer ng Panginoon Diyos, hindi na bibilangin ang kasalanan mo, not counting men's sins. As if, sabi ko nga kanina, you did not sin. Sa paningin ng Panginoon Diyos, you are pure and white like snow. Kahit na dati pulang-pula ka na dahil sa kasalanan, maitim na papula dahil sa kasalanan, pero pag tinanggap mo yung reconciliation through Jesus Christ that's being offered by God because of His love for us, you will become white as snow, as if you did not sin. Amen, church? Amen. So, huwag tayo magpapadala sa kaaway. Alam na natin yung kanyang mga strategy. Okay? Alam na natin. So, praise the Lord, was walk in the Spirit and overcome our sinful nature. Praise the Lord. To God be the glory. Let's go to God in prayer. Father in heaven, Lord, thank you for your precious words, Lord, that have given us an eye-opener of how our enemy works, Lord. Ngayon, alam na namin, Panginoon Diyos. Lord, we pray that your Holy Spirit will help us and guide us sa aming mga gagawin na aksyon for this coming days, for this coming week. Help us, Lord, to have the desire to fast, pray, Lord God, and walk in the Spirit, Lord God, in the power of the Holy Spirit. Lord, we declare victory over sin. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. God bless us all.